Kinakailangan managot ang lahat ng pumatay doon sa aking matalik na kaibigan na si Governor Digamo. Pero at the same time, kinakailangan wag natin ipagkait ang karapatan ng mga nasasakdal. No? So sila po ay presumed innocent until proven otherwise. Now, ang aking pagkakaalam, ang red notice naman, yan ay kumbaga request sa iba't ibang mga kapulisan na kabahagi ng Interpol na kung makita nyo yan sa inyong teritoryo, po pwede ba? Kung po pwede, Pagbigay alam. ipagbigay alam at kung po pwede, kung may legal na basihan, dakipin. Ngayon, ano magiging legal na basihan para dakipin ang Congressman na Annie Tevez? Na-revoke na po ang kanyang visa, ang kanyang passport. So, ibig sabihin, wala na siyang legal basis para manatili sa kahit anumang banyagang bansa. Dahil lahat ng bansa nagre-require ng passport. So, siya ay illegal alien ngayon. So, yan po ngayon ang gagamitin ng Interpol na dahilan. Hindi dahil may warrant of arrest na inisyo ang hukuman nila. Kung hindi, wala ka ng immigration status dahil wala ka ng passport. At yan ang maging dahilan para siya ay ma-apprehend at maibalik sa Pilipinas. Ma-deport as an illegal alien. Kasi kinakailangan ikaw ay may passport. Except kung sasabihin niya na siya ay humihingi ng asylum. Dahil isa sa karapatan ng asylum seeker ay yung number one, non-deportation because of illegal entry. Kasama na rin po yan kung nawalan siya ng status dahil na-revoke ang kanyang passport. At number two, yung non-criminal prosecution for illegal entry. Yung unang karapatan, ang tawag dyan, non-refuma. Yung ibabalik ka sa lugar kung saan ka nanggaling. Kaya ka nga tumakas doon dahil inaapi ka, bakit ka ibabalik doon? Now, ang pagkakaintindi ko, humihingi ng asylum itong si Tevez. Now, ang karapatan niya bilang isang asylum seeker sa international law hanggang matapos ang administrative determination kung siya nga ay entitled to asylum doon sa bansa kung nasan siya, dapat manatili siya ron. Karapatan po talaga yan ng asylum seeker at napaka-importante po ng karapatan pantao ng mga asylum seeker dahil tumakas nga sila sa kanilang mga bansa dahil sila ay pinipersecute, no? May banta sa kanilang mga buhay. Now, kinakailangan matapos yung proseso na yon bago magdesisyon ang bansa kung nasan man si ex-Congressman Tevez kung siya ipadideport o hindi. Pero sa ngayon po, ang international red alert ay alerto lamang. Pag narariyan sa teritoryo nyo si Tevez, bantayan nyo na at tignan ninyo kung merong basihan para siya maaresto. Pero ang basihan ng pag-aaresto ay pagtutulungan lamang. Dahil kahit saan ka makarating na sa parte ng daigdig nito, ang warrant of arrest dapat galing sa hukuman ng Estado na nakikipagtulungan. Ang exception nga po, yung mga miyembro ng ICC kung kayo po ay nanatiling miyembro. At dahil nga po hindi na miyembro ang Pilipinas, wala ng obligasyon ng Pilipinas na makipagtulungan sa pag-aaresto sa mga nasasakdal sa International Criminal Court.